Magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Magandang umaga din po, Father. Araw ng Biyernes sa ikalabing-isang linggo sa karaniwang panahon. Nagpapatuloy tayo sa ating pagninilay sa tulong ni San Pablo. Sa unang pagbasa mula sa ikalawang sulat niya mula patungo sa mga taga-Korinto, sinasabi niya ang isang bagay na madalas ginagawa natin, ang magmapuri. Siguro sasabihin ng iba, ano bang ibig sabihin ng magmapuri? To boast o kaya magmayabang. Ano ba sa harap ng Diyos ang pwede nating ipagmayabang? Di ba wala? Ang Diyos ay makapangyarihan, siya ang lumikha sa lahat. Kaya kung meron man tayong ipagmamayabang, hindi iyon ang ating kataasan, hindi iyon ang ating karunungan o kaalaman o kakayahan o narating o kung ano paman. Sa halimbawa ni San Pablo, kung mayroon man akong dapat ipagmayabang, iyon ay ang aking kahinaan. Na dahil sa kahinaan na ito, ako ay dinala ng kahinaan na ito sa pagsunod at paglilingkod sa Diyos ng buong katapatan. At inilahad ni San Pablo kung ano ang kanyang mga naranasan. At kapag tunay nating pakikinggan at uunawain ang mga pinagdaanan ni San Pablo bilang nagsisikap na maging tapat at tunay na lingkod ng Diyos sa kabila ng kanyang kahinaan, sasabihin natin, napakatindi ng kanyang pinagdaanan. Siguro kung tayo ang daranas ng ganoon katinding mga pagsubok, bibitaw na tayo. Di ba? Konting pagsubok lang, konting hirap lang, hindi lang masunod ang ating gusto, bibitaw na agad, aalis na agad. Pero kay San Pablo, sabi niya, 3 beses nawasak ang sinasakyan kong barko. Maghapon, magdamag, lulutang-lutang ako sa dagat. Ilang beses akong pinabilanggo, hinagupit, pinahirapan. Naranasan ko rin ang sobrang hirap at pagod, malimit na pagpupuyat, matinding gutom at uhaw. Naranasan ko rin ang sobrang maginaw dahil wala man lamang akong kahit na anong balabal. At marami pa siyang inilahad na iba't ibang matinding naging karanasan niya dahil sa pagsisikap na maging tapat at totoong lingkod ng ating Panginoon. Ibang klase si San Pablo. Napakatindi ng kanyang pinagdaanan. Sinasabi niya na kung meron mang siyang dapat ipagmapuri o ipagmayabang, iyon ay ang kanyang kahinaan. Pero totoong-totoo kay San Pablo ang mga salita mula sa kanya na rin ang galing at dahil na rin sa inspirasyon ng ating Panginoon. Minsang sinabi ni San Pablo, kung kailan ako mahina, doon naman ako malakas.
Anong ibig sabihin? Sa aking kahinaan, ang lakas ko ay nagmumula sa Diyos. Sa aking kakulangan, ang nagpupuno ay ang Diyos. Sa aking kawalan, ang nagbibigay ay ang Diyos. Kaya napakaganda itong aral na pwede nating matutunan at isabuhay mula kay San Pablo. Sa harap ng Diyos, kailanman at anuman ang mangyari, hindi tayo dapat magmataas at magmayabang. Kilalang kilala tayo ng Diyos. Alam na alam niya ang ating kahinaan, kakulangan, kasalanan. Ang dapat lamang nating gawin, tanggapin ng buong kababaang loob na tayo'y mahina at katulad ni San Pablo, hayaan natin ang Diyos ang sang magpuno at magbigay ng kung ano ang kulang at ang kung ano ang wala sa atin. Kaya nga diba, kung pag-aaralan at pagninilayan natin, sino ang tinatawag para sumunod at maglingkod sa Diyos? Yung mga sa tingin ng tao hindi karapat-dapat. Yung kapag narinig at nalaman natin na siya ang pinili at tinawag, ang agad na magiging reaksyon, bakit siya? Kasi meron tayong standard, meron tayong pamantayan kung sino ang dapat. Pero iba ang Diyos. Kung sino ang sa tingin ng tao ay walang-wala, yun ang kanyang pinipili. Mahal na Birheng Maria, ordinaryong babae, simpleng-simple, hindi kilala, probinsyana, walang impluensya, pinili para maging ina ng anak ng Diyos. Iba ang pamamaraan ng Diyos. Iba ang pamamaraan ng tao. Amen.